We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Usa ka babaeng negosyante sa Cagayan de Oro City gi-hold up kapin 2 milyon pesos nga kantidad sa alahas sulod sa iyang bag nalimas. Mga mobisitang turista sa Samal Island karong bulana posibleng mo doble itandi niadtong 2023 sumala sa City Tourism Office. Karong Cervical Cancer Awareness Month, mga kababayan-an, giauhag nga magpabakuna ug magpa-screening kontra cervical cancer aron malikayan ang komplikasyon. Ug pipila ka whale dolphins nasiplatan sa Samal Island. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakawaling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa Agora, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Human mapatuman ang temporaryong pagpasirado sa upland area sa Barangay Tagurano sa Davao City alang sa trekking activities. Hanayo na ang mga musunod nga lakang aron ma-regulate ang maong mga aktibidad. Lakip sa ipahigayong inventory ang pagsuta sa sitwasyon sa mga estruktura, ingon man kung doon na ba'y naitabong pagpamaligya og luna sa ancestral domain. Ani ay ikaduhang hugna sa RTV Presents ni Argil Relator. Magtinabangay karon ang Barangay Council sa Tagurano ug ubang ahensya sa gobyerno, lakip ang National Commission on Indigenous Peoples kun NCIP sa ipahigayon nga inventory sa protected area sa Mount Apo Natural Park nga sakop sab sa ancestral domain sa tribong Bagobo, Tagabawa. Mo bitaw ka ng mga project nga mosulod sa ancestral domain. Bisan ang di na nga magsulod og project dito. Bisan sila balaod nga ilahan nga mandato. Pero moagi gid gyapon sila og panangit sa tribo. Because namang kutay balaod sa Ipralo. Nagtinguha ang inventory nga masuta kung kinsa ang mga taong anaa sa maong lugar, pamaagi sa pag-ugmad sa yuta o paunsa sila naabot nga nagtiner sa maong bukid. Dinhi makita kung doon na ba'y illegal nga mga aktibidad sama sa pagpamaligya og luna ang ginabawal sa protected area ingon man sa ancestral domain. Kay mao man gud siya makakreate sa samok sa maong lugar kung ang area ibaligya sa mga dagkong kapitalista. Paghuman ang dagkong kapitalista dili mo lahutay sa ilang yuta nga napalit karon biyaan katong nagbaligya sa dagkong kapitalista ibaligya na pud laglain mo na pagbalik sa nakapalit dito na mo create ang patay. Ang NCIP mao'y mutabang sa pag-issue og mga gikinahanglang dokumento sama sa Certificate of Land Occupancy for Migrants o CALOM. Apan hugot ang pahinomdom nga bawal kini ibaligya. Mag-cluster na to sila, tagaan na to sila ang papel. Kanang papel nga gunitan nila, ipakita nila sa government, pag na mo question sila, na ipapil nga gunitan nila nga regulated sa na-regulate sa IP. Kani siya kung dili lang gid siya makaproblema sa mga negosasyon, wala lay mga bara, wala lay mo object. So ang ako ang plano ani kung makaya na mo ni 3 months, mabalik ta ni. Atol sa pandemya, nasayran og nadiskubre sa katawhan nga nindot man sabdi ay kalaagan ang kabukiran. Busa, ang Davao City Tourism Operations Office nagbugna na karon og plano alang sa pagpatuman og eco-cultural ug eco-adventure. Ang paghanay sa implementasyon niini sa laing hugna niining RTV Presents. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ginalauman karon sa Samal Island LGU nga modoble ang ihap sa mga mobisita nga turista sa isla itandi sa milabayng tuig. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. I now declare the summer saya sa isla 2024 open.
Nagmalampuson ang pag-apply sa Summer Siesta sa Isla 2024 niadtong Sabado sa Freedom Park, Barangay Peña Plata, Samal Island. Luyusan na sinating ulan, padayon gihapon sa paghataw ang performers suot ang ilang mabulokon nga costume. Gani nagpasiklaban ang mga kandidata sa swimwear competition alang sa binibining Island Garden City of Samal. Pipila lang kini sa mga aktibidad alang sa month-long celebration sa Summer Siesta sa Isla 2024. Sumala sa City Investment and Tourism Office Samal Island, posibleng matud pa nga modaghan pa ang ihap sa mga turista nga mobisita sa isla karong tuiga. Sa milabayng tuig, anasa kapin 100,000 ang tourist arrival alang sa bulan sa Mayo. Apan karon nga dunay bastante nga supply sa kuryente ang isla. Gibana-banaan sa Tourism Office nga modoble pa kini. Looking for more tourist arrivals this coming month of May, particularly kay kuan na magud siya, especially kay murag break na yata siya, no? Time for summer vacation na. So mas dagan na sabmatud pa ang maakomodar nga turista sa isla tungod sa dugang nga barge sa Davsam Port. Sa kinatibuk-an, mokabat na sa 8 ang barge nga ga-operate. Samtang, anaa sab sa 90% ka mga resort sa isla ang gipailawom sa Recreational Safety Enforcement Inspection kung asa ubay-ubay ang nagka-penalty kay wala mituman sa safety procedures sa ilang operasyon. Duha, nag-conduct kita og mga VSEI or Vessel Safety Enforcement inspection. Diin gitan-aw nato kung kini ba ato ang mga lansa o ang ato abang mga sakyan na lansa padulong paggawa sa atong isla is na safety or safe for navigation ba sila. Wala sinatala nga untoward incident ang Samal Island sukad pagsugod sa Summer Siesta sa isla. Given nga daghan kayo ang may bisita, walay natala nga nalumos sa ato ang isla. Kauban si Mel Cominares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Karong Cervical Cancer Awareness Month, giawhag sa Department of Health ang kababayen-an nga magpabakuna ug magpa-screening kontra cervical cancer aron malikayan ang komplikasyon. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, nanawagan karon ang health authorities ngadto sa mga kababayen-an nga magpabakuna kontra human papillomavirus nga usa sa mga pamaagi aron nga malikay nga magka-cervical cancer. Kay sumala matud pa sa datos sa health authorities, ana sa 12 ka mga babae nga dunay cervical cancer ang mamatay matag adlaw. Human papillomavirus o HPV vaccination o screening, HIV test o uban pa ang gihanyag nga serbisyo sa Department of Health Davao Region sa kababayen-ang mitambong sa regional launching sa Cervical Cancer Screening Services subay sa Cervical Cancer Awareness Month sa Davao City. Ang HPV o sa sexually transmitted infection nga mao hinungdan sa cervical cancer. Sumala sa ahensya sa tibuok nasod, ubos pa sa 1% ang vaccination rate, lakip ang nagapa-screening. Sa kasamtang estimate sa health authorities sa tibuok Pilipinas matag tuig, ana sa hapit 8,000 ka mga babae ang na-diagnose nga dunay cervical cancer. Diin sobra 4,000 sab ang mamatay tungod niini. Buot pasabot, ana sa 12 ka mga babae nga dunay cervical cancer ang mamatay matag adlaw. Ang cervical cancer sab ang ikaduhang klase sa cancer nga miigo sa mga babae, edad 15 hangtod 44 anyos. Gipasabot sa obstetrician gynecologist nga si Dr. Elmer Chua sa kababayen-an ang kamahinungdanon sa pagbabakuna kontra sa HPV ug papailawom sa screening aron malikay sa cervical cancer. We already have the virus but we don't have symptoms. Because our immune system is very good, no? Sumala sa otoridad, malikayan ang HPV, pinaagi sa abstinence, o dili ba kaha usa lang gayud ang partner, paggamit og kondom, pagbabakuna o pagpakonsulta sa doktor. I have 2 siblings who died of cervical CA. So it's really very hard. It's very, really hard because as we see, cervical cancer is very treatable. The problem is, eto ngayon, we have to do this. Early screening, early diagnosis is better and it's the best we can do. Usa sa mga misuporta sa programa, ang Moro Against Racial Injustice Alliance Movement. Bilang isang citizen at saka isang Muslim na babae, importante din talaga na pangalagaan natin ang ating kalusugan. At sa mga ganitong klaseng programa ng ating gobyerno na
cervical screening, ito ay magandang oportunidad para malaman natin yung ating kalusugan. Sara, girekomenda sa health authorities nga ideal nga pabakuna ang mga babae ng edad 9 to 13 years old o kontra human papillomavirus sanglit mas kusog ang resistensya ingon man mas maka-absorb dayon na ang bakuna sa ilahang lawas. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator. Mibarog ang Cagayan de Oro City Water District nga wala sila nagpasagad sa negosasyon tali Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated aron masolusyonan ang problema sa tubig sa syudad. Apan gipauna sa COWD nga kung ugaling mahinayon ang pagputol sa linya, dako gayud kinig epekto. Ano ang report? Gibarugan karon sa Cagayan de Oro City Water District kon COWD nga wala sila nagpasagad sa isyu tali Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated aron maresolba kini og dili mosangko sa pagputol sa linya sa tubig. Matod sa COWD nga una pa man naabot ang gitaganang cut-off date sa Kubi nga May 1, walay puas ang ilang paningkamot nga mag-abot ang duha ka grupo ug masabutan ang giingong payable sa COWD sa Kubi. Apan pakyas kini hangtod migawas ang sulat sa Kubi sa Rio Verde nga putlon ang supply sa tubig. Kay numduman nga wala lang naputol ang supply sa tubig, human nga adunay presensya sa kapulisan ug kasundaluhan nga nagbantay sa planta sa Rio Verde subay sa mando ni Mayor Rolando Uy. Gisundan gilayon sa deklarasyon sa state of emergency sa syudad. Sigon sa COWD, ugaling maputol gayod ang linya, aduna gayod kini epekto bisan na sa ilang giandam nga laing bulk water suppliers. Nami siya kakulangon gamay, no? Nasa kakulangon gamay. That is why nga kuan good lugar material gud si Rio Verde dinhi. Pero wala man ta kabalo kung unsa ang ilahang contract between Kobe and Rio Verde if they're allowed to purchase. But kanang namay to may statements nga kung nadunggan sa Rio Verde nga allowed sila mo baligya sa ilang excess capacity. Padayon kuno ang pakig-alayon sa COWD sa Kobe alang sa negosasyon apan wala kuno nagatubag. Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa Metro Pacific Waters nga major shareholder sa Kobe apan wala sab kini mitubag. Nang ginauta nga ang bottom line no sa kining perceived conflict should be basically addressed to the people. Nga uyon bata nga naay increase sa tubig matag tulo ka tuig for the next 30 years. Uyon bata nga mag-increase ta og tubig wala gali mo agi sa regulatory agency sa gobyerno nga ang NWRB. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mitambong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagpanghatag og assistance sa Zamboanga City karong adlaw. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Saragi pangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pang-apod-apod o presidential assistance alang sa mga mag-uuma, mananagat lakip mga pamilya niini nga naapektuhan sa El Nino sa Region 9 nga gipaygayon sa Zamboanga City. Ana sa kapin 58 million pesos nga cash assistance ang gipang-apod-apod ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. alang sa mga mag-uuma, mananagat lakip mga kabanay niini nga apektado sa El Nino sa Region 9. Gipaygayon ang ceremonial turnover niini sa Universidad de Zamboanga Summit Center sa Zamboanga City kung asa sab gipaygayon ang pagpang-apod-apod og cash assistance ang DSWD ngadto sa 10,000 beneficiaries ubos sa IX program. Ana sa 3,381 nga mga benepisyaryo ang nakatagdang makadawat sa maong cash assistance. Samtang sumala sa Task Force El Nino, bisan pa may adunay na sinating El Nino sa nasod, paigog gihapon ang food supply sama sa bugas hangtod the third quarter ning tuiga. Ginabantayan sab sa DA o DTI ang mga negosyante nga nagpatuyang sa pagtaas sa presyo sa mga palaliton. Ilabi na sa 270 ka mga lugar sa nasod
nga gipaubos na sa state of calamity gumikan sa danyo sa agrikultura ug water crisis gumikan sa El Nino. Sara, matud ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang Region 9 ang unang nakadawat sa maong assistance, sanglit appeal ang Region 9 sa unang naapektuhan sa El Nino. Sara. Okay, dagang salamat, Efren Mamak. Ikumpirma sa Davao City Jail Male Dormitory nga dunay pipila sa ilang mga persons deprived of liberty ang nagkasakit na tungod sa kainit sa panahon, epekto sa El Nino. Sa pagkikinabi sa GMA Super Radyo Davao kang Jail Superintendent Eric Lee Luis Lazaro, warden sa Davao City Jail Male Dormitory, nga sagad sa mga natalang sakit ang skin disease, yatake tungod sa pagsaka sa blood pressure ug asma. Inoon giklaro sa opisyal nga nagpabiling kontrolado ang natalang mga sakit sulod sa mga selda. Insakto sab matud pa ang ilang nurses nga naka-standby aron mohatag og medical nga atensyon sa mga pasyente ug wala pa say PDL nga gidala sa ospital. Sa karon tungod sa grabing kainit sa panahon, gipatasan pa sa Davao City Jail Male Dormitory ang oras sa pag-abli sa mga selda aron nga dili magguot ang mga PDL. Nagpatabang sa kapulisan ang usa ka babaeng negosyante sa Cagayan de Oro City human nga giingong gitulis sa riding in tandem suspects. Bag sa biktima nga aduna matud pa sulod nga alahas nga mobalor sa kapin 2 milyon pesos na limas. Ani report. Nagpatabang sa Puerto Police Station sa Cagayan de Oro City ang 36 anyos nga babaeng negosyante human nga giingong gitulis sa riding in tandem suspects sa Barangay Puerto ning syudad. Saysay sa biktima nga pasado alas 7 sa gabi adlawng Martes nahitabo ang krimen. Samtang pasakay na siya sa nakaparadang sakyanan duol sa iyang giadtuan, kalit siyang gitaparan og duha ka lalaking nakamotor. Dayon tion matud pa ang mga sospek sa biktima og mideklarang hold up. Nag-inilugay pa sila sa bag sa biktima hantod nga gibunal sa sospek ang armas niini sa ulo sa biktima rason nga nakuha ang bag. Matud pa, moabot sa kapin 2 milyon pesos nga kantidad sa mga alahas ang sulod sa maong bag. Kaning na insidente, doon na sila transaction dito sa Lumbia, pababa dire sa Nazaret ug ang last na transaction nung dapat dito sa Bugo. Para subo kayo naon kay lagi mangihiyaw tayo sila ni honong sila din sa prom size kay para subo lagi sa lawas. Ikalit lang og disumdaban ng sa karon, aduna na matud 5 person of interest nga ginalantaw ang kapulisan. Ginahulat na lamang nila nga maayo ang biktima nga nakaangkon og samad sa iyang ulo aron mapasakaan og kaso ang maong suspect. Dako sab kuno ang posibilidad nga planado na daan sa mga suspitsado ang paghimo sa krimen. Susama na nga mga residents nga dili kita magkumpiyansa. Kung doon naman tayo madalang nga mga dagkong mga kantidad, una-una na ito sa makadaghan nga kung pwede lang kung ang transaction diha lang siguro sa balay. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka granada ang napalgan sa street sweeper sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City. Nagpatabang sa kapulisan ang usa ka street sweeper sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Human nga nakita niini ang usa ka granada nga naalang kilid sa dalan sa sitio Baluarte, Barangay Lumbia pasado alas 9 sa buntag adlawng Miyerkules. Pagresponde sa mga personal sa Explosive Ordnance Division sa Cagayan de Oro City Police Office, nasuta nga usa kini ka MK2 fragmentation hand grenade. Inoon wala ra nakabuto ang mong granada ug luwas ra ang street sweeper. Anana sa kustudiya sa PNP EOD team ang mong granada alang sa saktong disposisyon. Parayon sa investigasyon kung kinsa ang tag-iya ug paon sa kini naabot sa maong lugar. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay usa ka 16 anyos nga lalaki samtang kritikal ang rider nga 18 anyos nga babae. Human mibangga ang ilang gisakyang motor sa kasugat nga mixer truck sa Dipolog City. Ani report ni Krisa Dapitan.
Dead on arrival sa ospital ang 16 anyos nga lalaki kinsa angkas sa gimanehong motor sa usa ka 18 anyos nga babayi human kini mibangga sa kasugat nga mixer truck sa barangay Cogon, Dipolog City pasado alas 3 sa hapon adlawng Martes. Samtang kritikal pa ang kahimtang sa driver sa karon. Sa investigasyon sa Dipolog City Police Station, pauli na unta ang magbarkada nga sakay sa motorsiklo dihang nag-overshoot kini. Hinungdan nga mibangga kini sa kasugat nga truck. Actually, yung mixer truck natin is naglikay siya sa motor pero ang motor ang nibangga dito sa side sa truck mixer nato mo nalabay ang motor. Dugang sa kapulisan, nabagok matud pa ang ulo sa mga biktima sa sementadong kalsada. Nasayran nga wala sab kuno sila'y mga suot nga helmet ni adtong tungura. Sa karon nakadetain na sa Dipolog City Police Station ang 26 anyos nga driver sa mixer truck kinsa wala na mipagula pa og pahayag. Ginapaabot na lang sab sa kapulisan ang kabanay sa mga biktima kung pasakaan ba og kasong reckless imprudence resulting to homicide and physical injury ang driver sa truck. Ginikanan kabalo namang gid nga bawal ipa-drive ang atong mga anak kung minor de edad o dili pud minor de edad kung walay lisensya, walay rehistro, bawal gyapon na sila mag-drive. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao. Usa ka grass fire ang natala sa usa ka luna sa Nasipit, Agusan del Norte. Sa investigasyon sa BFP Nasipit, nagsugod matud pa ang kalayo pasado alas 10:30 Martes sa buntag sa barangay Amumantay sa Nasipit, Agusan del Norte. Nangasunog ang nasa 600 square meters nga luna, lakip ang mga pananom nga lubi nga gipanag-iyahan sa usa ka Brian D. Human ang tunga sa oras, nakontrola na ang kalayo. Sa karon, ginatan-aw pa sa kabumbiruhan ang posibleng danyos o ginungdan sa kalayo. Hinoon, walay natala nga naangol sa insidente. Doon na sa pahimangno ang kabumbiruhan, ilabi na karong tang-init. So, ang natuol ni maghangyo na sa katawan ani kay para mag-aware sila sa ingana ng mga kasing sitwasyon. Mas mahimo nga kung proper disposal sa atong mga kanang cigarette buds na matugin lang siyang kikain ng panahon kay grabe kainit. Karon nagpadayon ng sobra kainit sa panahon na nawagan ang General Santos City Water District sa ilang mga konsumante nga magdaginot og paggamit sa tubig. Ani ang report ni Jess Tony Humamil. Sa nasinatang sobra kainit sa panahon, daghang mga pananom ang nadanyos, sama na lang sa mga humayan, maisan, ingon man mga binuhing hayop ug mga isdaan. Usa sa gikahadlukan sa pipila ka mga residente sa General Santos City ang supply sa tubig. Sama sa nitabo sa ubang lugar sa nasod, nga mikunhod ang level sa water source gumikan sa tumang kainit. Gibutyag sa General Santos City Water District nga walay anga ikabalaka ang ilang mga konsumante, sanglit bastante ang supply sa tubig. Ang amuang source is more on groundwater. Ang amuang source, wala may surface water. But as far as our monitoring is concerned, wala may nakita nga pag-us-us sa water level namo kay mostly magod ang ang groundwater source is dito mi nagkuha og source sa kanang confined aquifer. Sulod sa 26 ka mga barangay sa syudad, 20 ka mga barangay dinhi ang ginasuplayan sa water district ug 12 ka mga barangay ang fully served na. Sumala sa GSCWD, sukad-sukad wala sila na monitor nga mikunhod ang level sa ilang water source gumikan sa El Nino. So far wala mi nakita nga depletion sa water level, but naapa mi times nga ma-observe nga nagasaka pa noon ang mga water level. Way back to 2019, mas grabe pa gyud tong El Nino at that time. So far, wala may epekto sa amoang groundwater source. Apan bisa niini, nanawagan ang GSCWD sa mga konsumante nga kung mamahimo magtipid og tubig labi na karon nga nagpadayon ang tumang kainit sa panahon. Ang residente nga si Rosemary, midoble matud pa ang bill sa iyang kuryente karong bulana, gikan sa 300 pesos karon ana-ana sa 700 kapin. Sanglit katulo ka higayon sila maligo sa kaadlaw gumikan sa kainit. Hinoon ang ilang maginagamit nga tubig sa paghugas og plato, panglaba, ang ilang ginabisbis sa bulak, pangbuhos sa CR ug uban pa aron lang makatipid. Ang among tubig nga ginalabahan ginagamit na mo sa bisbis sa tanom, ginabisbis na po sa karsada. Gumikan sa kainit sa among palibot. Mo ang tubig, wala yun na mo ginasayangan. Dugang sa buhatan, nga dayong i-report kung dunay makita mga leakages aron daling ma-repair ug dili masayang ang tubig. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.
Gatusan ka mga kapuso, amidagsa sa gipahigayong Sparkle Audition sa Cagayan de Oro City aron malakip sa mga nag-unang singing competition sa GMA Network nga The Clash, The Voice Kids ug tanghalan ng kampyon. Ang uban pa kanila gikan pa sa lagyong lugar sa Mindanao ug mibiyahe aron maabot ang pangandoy. Ani ang report. Nagpakita sa ilang talento ang gatusan ka mga Mindanaoan sa gipahigayong Sparkle Auditions niadtong Sabado sa usa ka hotel sa Cagayan de Oro City. Bit-bit sa bawat usa ang pangandoy nga makasulod ug makaapil sa The Voice Kids, The Clash ug tanghalan ng kampyon sa Kapuso Network. Usa sa mga nag-audition ang batang si Ninya, kauban ang iyang amahan nga midayo pa sa syudad gikan sa Lanao del Norte. Wala matud pa nila panumbalinga ang kakapoy sa biyahe, maka-perform lang. Ug tuod man, wala napakyas si Ninya. Gani, emosyonal pa ang mag-amahan, diyang amo silang nakahinabi human sa audition. Mao gini ang pangandoy gikan pa sa kwan sa di-care siya. Nya daghang mga silingan na mo mingon nga apilan ninyo sa kuan The Voice. Nagi chance pa. Kanang pasalamat kayo sa tanan mo giwatag na mo pa di. Ikaw wala ka pabalsan ta ka. Salamat kayo jud po. Wala sab panumbalinga sa mag-inahan nga Jennifer ug Daniel ang sobra na pulo ka oras nga biyahe gikan pa sa Diplahan, Zamboanga, Sibugay aron maka-audition. Dahil gusto ko pong ipakita yung talento ko po sa ibang tao po. At gusto ko din po na makakanta po sa TV. Interesado kay siya, sir. Sige siya sa. So as ginikanan, suporta lang gyud. Gikan pasab sa Balingwan, Misamis Oriental ang mag-amahang Jenus ug Lovers Cabrera. Matud pa, pangandoy gyud ni Lovers nga mahimong singer aron makatabang sa iyang pamilya. Para matabangan ako akong mama ug akong lola nga makabalay na mi ug makakita na akong lola. Samtang todo birit sab sa Sparkle Auditions ang taga-Lagindingan, Misamis Oriental nga si Rhea Dapugracion. Gani, bisan pa man nga aduna siya speech impairment, wala niya kini panumbalinga. Mapakita lang ang iyang talento sa pagkanta. Pangandoy jud na ako na kanang mahimo kog sikat na singer kay dagan kay ingon nga pakaminos jud sa ako at tungod pa sa akong situation nga inani. Atangi ang uban pang mga Sparkle Auditions sa nagkadayang lugar sa nasod. Sanglit, basin duol na sa inyong lugar ang sunod nilang bisitahon. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Anana sa 200 ka miyembro sa rebuilding grupo ang misurrender sa otoridad sa Malapatan, Sarangani sukad 2019. Sa karon, nahimo na silang force multipliers alang sa safety and security forces sa lungsod. Ano ang report ni Abby Caballero? 2019, dihang unang gideklarang insurgency-free ang Malapatan, Sarangani. Sumala sa LGU, dako daw ang nahimong papel sa mga former rebel o sa mga ginatawag nilang Kamlong Banwe nga nagpabiling hapsay ang lungsod. Sukad niadtong 2019, kapindos syantos na matud pa ang mga former rebel nga gasilbi karon isip Kamlong Banwe. Sila karon ang ato ang mga boundary guard, no, forestry guard nato, no. Sila pud nagabantay karon sa atong mga heavy equipment nga nagatrabaho sa atong mga opening roads going dito sa mga lagyo ng mga barangay. No? Ang mga former rebel, ginapailaw matud pa sa training una mamahimong Kamlong Banwe. Ginatudluan sila og first aid, marksmanship, military discipline, immediate action drills ug uban pa. Matag bulan, duna sila ginadawat nga honorarium gikan sa LGU ug duna sa scholarship ang ilang mga anak. Sa karon mas mabati na matud pa ang kalampusan sa lungsod, sanglit na mintina na ang peace and order. Wala na yung mga extortion nga maabot din sa amo. Makita na to ang mga katawhan, nibalik na ko sila sa sabakan sa gobyerno, lalo na to mga affected sa una sa insurgency. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Pipila ka mga whale dolphin ang nasiplatan sa usa ka resort sa Samal Island. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana.
Extra special ang island hopping experience ni ining mga turista sa Samal Island tungod gawas sa maanindot kadagat sa isla. Aduna sab sila higayon nga makita up close og whale dolphins. Gani, gikalipay kini ni Aldrin kinsa usa sa manakita sa maong dolphin. Ikaduhang higayon na matudpan niya nga nakita og samang klase sa dolphin. Parang nagbalik, parang naging bata ka, but the excitement na nakakita ng ganon. Sumala sa Senro Igacos, dunay duha ka klase sa dolphin. Kini ang territorial ug migratory. Sa Samal Island, aduna matudpay presensya sa duha ka klase. We have territorial dolphins, that means nga naa sila diri, and we also have migratory dolphins. So kung naa ganin na sila, magpuyo ganin na sa isa ka lugar, that means na abundant ang food, and then ang water is clean. So animals would stay where they are comfortable, and then they have this source of food. Busa hugot ang ilang pagpahinumdum sa katawhan batok illegal fishing ug pagpangalabay og basura sa dagat nga makahatag og peligro sa kinabuhi sa mga dolphin. Gani ni atong milabayng bulan, usa ka patay nga rough-toothed dolphin ang napalgang patay sa baybayon sa Samal Island. Internal bleeding ug dehydration ang gikamatay matud pa niini kung asad dunay nakit ang homemade fish hook sa iyang tiyan. Actually, we did a necropsy with the Bone Museum with Dr. Blatchley, and we found out na inside sa dolphin na atong squid jig, kana siyang ginagamit gani para sa squid. Makita na to diri that it's because of the tough competition between our wildlife and sa ato ang mga tao, no? Tungod niini, nang hinaot sila nga mahatagan og insaktong fishing gear ang mga mananagat. Mas gipokuskan usab nila ang ilang conservation efforts sama sa pag-mitigate sa plastic wastes. Awareness jud sa atong mga katawhan na kanang simple act of throwing garbage anywhere, it could have really a big butterfly effect sa kadaghanan. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Ken Abrigan para sa One Mindanao. Ubay-ubay ka mga estudyante ug community organization sa Davao City ug Santa Cruz, Davao del Sur ang makabenepisyo sa mga programa alang sa ilang edukasyon, kalambuan sa kinaiyahan ug ekonomiya sa maong mga lugar. Ari ang report ni Argil Relator. Mukabat sa 10.5 million pesos ang pondo gigahin alang sa 14 kanagariiyang programang nagtinguha nga matabangan ang mga estudyante ug masapalambo pa ang mga komunidad sa Davao City ug Santa Cruz, Davao del Sur. Lakip niini ang college scholarship ug high school financial assistance programs, livelihood programs sa PWD, IP o Gardeners Association, drainage improvement, barangay health missions, pagdonar og sakyanan alang sa driving NC2 training program ug uban pa. Doesn't really want to grow not only for ourselves, but we also want the partner communities, the place within our business stands will also grow. Butang nga, gipasalamatan pag-ayo sa mga opisyal sa LGUs. Para magamit sa mga estudyante ba? Katong medyo latest kay kung sa manaog ka ng mga daan ng sakyanan, ay daan na computer. Kunya, tudluan na mo sa daan ng sakyanan pag-abot mga trabaho, imbis na mabunala na ng stagya sakyanan. Our collaboration rooted in shared values of empowerment and sustainable development has brought about remarkable progress in the key areas of education, livelihood, environment, and health and well-being. Opisyal sab nag-turn over ang 20.4 million pesos ng pinansyal nga benepisyo ubos sa Energy Regulation 1 to 94 funds alang sa duha ka LGU. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Pinasay nga merienda nga gama sa sagi nga gitawag nga Banana Crunch pato karon sa South Cotabato. Ari ang report ni Abby Caballero. Crunchy ang palibot, soft ug cheesy ang tunga. Mao kini ang negosyo sa usa ka taga-Nurala, South Cotabato nga si Noel Benjamin. Sa iyang bakery sa nasangpit nga lungsod, ang labing halinundaw kining Banana Crunch. Gama kini sa gisagol nga saging, harina, asukal ug cheese dayon gibake. Amo gini siya amon nga specialty gid nga kung mga highlight sa amon nga
nga bakery. Mapalit kini sa 20 pesos for 3 pieces. Yami siya ma'am, wala ging tipid sa ingredients. Atul sa ilang pag-renew og business permit, nasayrang sila lang daw ang gabaligya og maong produkto sa tibuok South Cotabato. Sumala ni Noel, tulo ka tuig na ang milabay sukad gisugdan niya ang maong negosyo. Kapin gatos lang daw ang iyang mahalin sa una. Apan karon, makahalin na matud pa siya og kapin 3,000 pieces matag adlaw. Ug kung dunay kapistahan, muabot og kapin 15,000 pieces ang mahalin. Kini nagpasabot daw nga ugaling dunay mga pagsulay sa negosyo, dili angayang mo surrender dayon. Gawa sa mga kabtangan nga napundar ni Noel tungod sa maong negosyo, nakahatag sab siya og panginabuhian sa iyang banay ug mga higala. Siya dako siya na help sa amon na damo ko na hire nga mga tao para matagaan sa mga trabaho. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas da komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.